Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 8 Pinoy seafarers ng lumubog na MV Eternity Sea ligtas na sa Saudi Arabia. Paggamit ng remotely operated vehicle sa search operation sa Taal Lake, sinimulan na. Paghahanap sa mga sabongero sa Taal Lake, posibleng tumagal ng 6 na buwan ayon sa DOJ. Halos 4.5 million pesos na halaga ng droga winasak ng PIDEA at PNP sa Cordillera. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ligtas na ang 8 Pilipinong tripulante mula sa MV Eternity Sea na lumubog sa Red Sea ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA ngayong araw, Hulyo 15. Sila ay kasalukuyang nasa Jizan, Saudi Arabia at nasa pangangalaga ng Philippine Consulate General, Migrant Workers Office, Jeddah at ng kanilang manning agency. Sumailalim na sila sa medical assessment habang inaayos ang kanilang repatriation. Nagpasalamat ang DFA sa Saudi Arabia sa agarang humanitarian visa assistance. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DFA sa mga gobyerno ng Saudi, UK at maritime agencies upang matiyak ang kaligtasan ng natitirang crew. Ang MV Eternity Sea na may bandila ng Liberia at pinapatakbo ng Greece ay inatake noong Hulyo 7 at tuluyang lumubog noong Hulyo 10. 21 Filipino crew members, 1 Russian at 3 security personnel ang sakay ng nasabing vessel nang mangyari ang trahedya. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang paggamit ng remotely operated vehicle o ROV para mapadali ang search and retrieval operation sa mga nawawalang sabongero na inilibing umano sa Taal Lake. Kaya umano nitong pumailalim ng higit 1,000 talampakan at kayang tumagal ng 4 na oras sa ilalim ng tubig. Sa unang paglubog ng ROV kanina, may nakita itong suspected evidence ayon sa PCG. Gayunpaman, gaya sa technical divers, pahirapan din para sa ROV ang visibility at maputik na ilalim ng lawa. Dagdag pa sa hamon ngayong ika-6 na araw ng operasyon ay ang pagbuhos ng ulan na lalong nagpapalabo sa tubig. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring abutin ng 6 na buwan ang paghahanap sa mga labi ng mga sabongero sa Taal Lake. Pinabulaanan din ito ang mga paratang na tanim sako na tinawag nitong pamumulitika at kalokohan lamang. Sinunog ng PIDEA at PNP Cordillera ang 30.2 kilos ng tuyong marijuana na tinatayang may halagang 4.5 million pesos sa Camp Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet nitong Hulyo 14. Ang mga stalks and fruiting tops ay nakaimpake sa 31 tubes na winasak sa bisa ng court order ni Judge Isagani Calderon ng RTC Branch 8. Ayon kay PIDEA Chief Isagani Nerez, ang mabilis na pagsira sa droga ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maiwasan ang pagre-recycle ng ebidensya. Ito ang ikatlong sunod na destruction activity ng PIDEA kasunod ng Shabu destruction sa Tarlac at Butuan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.